Hello guys! It's me, Ira, and welcome back to my channel. Ayan, for today's video, pag-uusapan natin ay may kinalaman pa rin sa salitang utang. Pero bago tayo magsimula, kung bago pa lang po kayo sa akin channel ay subscribe niyo po ako at pinutin niyo na rin po yung notification bell dyan sa baba para ma-update po kayo kapag nag-upload po ako ng video. So yan, ang topic natin ngayon dahil ngayong week na to, ang topic ko ay lahat may kinalaman sa utang. Pero, ano nga ba ang sanhi ng pangungutang? So, ang topic natin ngayon, bakit may mga taong nangungutang? So, ayan, number 1. Kinakapos ng pera. So, yun ang pinaka top 1 na dahilan kung bakit may nangungutang ng pera. So, kasi, hindi sapat yung kanilang kinikita o yung kanilang sahod sa kanilang pangangailangan. So, ayan talaga yung pinaka-main reason. Punta tayo sa number 2. Yung number 2, hindi gustong magpundar ng mga gamit o appliances sa bahay pero hindi kayang maglabas ng ganong kalaking halaga. So, yung choice nila ay magkuha ng mga installment na appliances o gamit sa bahay na medyo matagal yung duration ng pagbabayad. So, yung number 3, ito, yung kaya naman bumili, pero hindi gustong maglabas ng pera. Ito naman, yung kaya naman niyang bumili ng mga items sa gusto niya, pero nahihinayang siyang maglabas ng ganong kalaking pera kasi maaaring meron siyang pinaglalaanan sa kanyang pera na mas importante kaysa dun sa kanyang mga once lang na bilhin. Example, kung meron siyang hanap buhay, ay meron siyang ibang pinagkakakitaan or negosyo na maaring mas lumago ang kanyang pera, ay uunahin niya yung pag-invest doon sa negosyo kaysa pagbili ng mga appliances sa bahay. O kung kukuha man siya, ay gagawin niyang installment para hindi maubos yung kanyang pera at magagamit niya pa sa pangpuhunan. Number 4, nagmumutang sila kasi papagawa sila ng bahay. So, ito kadalasan din nangyayari. Kailangan ngutang minsan, pag may mga short na budget, kinulang sa pagpapagawa ng bahay, minsan napipilitan tayo na mag-loan, na magmutang, para matapos lang yung ating pinapagawang bahay. Kasi minsan hindi natin, tulad ng pagpapagawa ng bahay, hindi natin naasahan na ganun pala kalaki magpagawa ng bahay. Example, ang inisip natin budget, 100,000. Pero, ang katotohanan pala nun, ang budget na kailangan mo ay 300,000. So, ganun kalaki. Dapat, pag magpapagawa ka ng bahay, ay parang ano yan, parang dapat guide-rise, expanded. Yung pera mo ay, hindi lang yung budget mo ay bukod pa doon, ay meron ka pang mas malaking budget para sa pagpapagawa ng bahay mo. Ayan. Number 5, kailangan ng pang-tuition ng anak. So, ito yung minsan yung dahilan kung bakit merong mga nangungutang sa inyo o sa atin dahil nga kinakapos sila sa pang-tuition ng kanilang mga anak. Kasi sa mahal na mga tuition sa ngayon ay paniguradong naman na ang hirap i-budget at kakapusin ka talaga sa pang-tuition ng inyong mga anak. Then, number 6, ito, madalas din nangyayari, nagngutang dahil pandagdag puhunan. So, ayan. Madalas mangyari sa akin ito kasi may negosyo ka, hindi mo, may mga item or mga bagay na wala na yung tindahan mong wala na yung sa store mo, pero, tapos, yun nga lang, nagastos mo sa ibang bagay yung puhunan mo, ayun, mangungutang ka para lang may pangbili ng paninda. Minsan naman, tulad ng mga pag-seasonal, yung puhunan mo ay hindi sapat. So, sa dami ng mamimili, kasi season nga yung paninda mo, sample, magpapasukan. So, kailangan mo na maraming school supply. So, minsan, kailangan nating mag-loan para pandagdag puhunan. So, ito yung madalas na nangyayari sa mga nagnenegosyo. Yan, number 7. So, ito, nangutang dahil gusto mag-travel o kung anumang luho sa buhay. Yan. Yan. Minsan, yung may mga tao kasi na hindi naman sapat yung kanilang ipon, yung kanilang savings ay
gusto lang na maggala-gala o kung saan mang bansa pumunta, minsan, ginagawa nila nangungutang o naglo-loan para lang makapag-travel, makapagsaya-saya sa buhay. So, ayan yung ating number 7. Number 8, ito, madalas na mangyayari din. May na-hospital na kamag-anak o kapamilya. So, mga gatong sitwasyon, emergency. So, minsan, wala kang hawak na pera. Minsan naman, biglaan talaga yung hindi mo rin napag-invest, hindi ka rin nakapagkuha ng insurance. Lahat ng ay wala, hindi mo ka emergency nga eh. Kaya hindi mo alam kung kailan to darating. So ayan. Ang nangyayari, no choice ka, sa laki ng bill sa ospital sa ngayon, ay paniguradong mapipilitin kang mangutang para lang may salba yung iyong mga mahal sa buhay. So number 9, ito worst. Kasi sample, may namatay na kamag-anak o kapamilya. So, ngayon, sa laki ng gastusin sa pagpapa-hospital pa lang, hanggang sa ganitong klase ng trahedya sa pamilya, di maiiwasan na minsan, walang-wala yung pamilya na namatayan. So, no choice. Yung iba nga dyan, magbibenta ng lupa, magbibenta ng kalabaw, kung ano lang maisasangla, para lang matustusan yung pagpapalibing, lahat ng expenses sa pagburol, ganun. So, madalas ito nangyayari, lalo na sa mga probinsya. Yung nagkakasanglaan ng lupa para lang merong panggastos. Tapos, ayun, no choice. Kailangan magbenta ng kung ano man ang mayroon silang property. Lalo na kung pero ngayon meron naman na meron na mga St. Peter tulad niyan. So, kasi noon, hindi pa ganun inform yung mga tao na merong ganung mga Pero ngayon, marami nang may St. Peter. Kaya minsan, laking tulong din ito sa merong kinukuha mga ganitong klase ng... Kasi ako nga, meron akong dalawang pangalan. Ayan, dalawa kinuha ko sa St. Peter. Kasi ano man ang mayari, at least yung pamilya mo ay hindi na mahihirapan. So, number 10. Ito yung pinakamasaklap sa lahat. Kung bakit nangungutang yung tao. Addict na sa utang. So, ito. Wala namang karason-rason para mag-utang, pero nangungutang pa din. Kasi ganito yung mga klase na tao na gusto lang nila magkaroon ng pera na hawak. Pero hindi nila iniisip na kanilang babayaran pa yung perang inutang nila. May kilala ako, kaya nabanggit ko to, number 10. May kilala akong ganito na, hindi niya naman kailangan kasi meron naman siyang pera kung tutuusin. Kaya niya namang i-budget kung tutuusin yung perang hawak niya. Pero, hindi niya napipigilan yung sarili niya na mangutang sa Bombay o kung saan man na pwedeng mautangan. So, napaka-worst ng ganitong klase ng tao kasi hindi mo iniisip yung magiging interest ng iyong pangungutang at yung consequence ng iyong pangungutang. So, ayan. Thank you for watching guys sa aking video at sana po ay meron kayong nalaman at natutunan sa araw na ito. Thank you for watching po. Sana subscribe niyo po ang aking channel at paki-like na din po ng video na ito kung nagustuhan niyo po ang aking topic for the day. Thank you for watching.